Sa huling pagdinig ng Kamara kaugnay sa pag-atake sa Resorts World Manila, naungkat ang issue ng mga nawawala di manong personal na gamit ng ilang mga biktima. Kabilang na dyan ang ATM card ng nasawing misis ni Congressman Dong Gonzales na ipinang-withdraw pa raw ng 25,000 pesos. Nakatutok si Steve Lailisa. Mamahaling relong Rolex, alahas, ATM at credit cards. Ilan lang daw yan sa mga personal na gamit na nawala sa misis ni Pampanga Representative Dong Gonzales na si Elizabeth. Isa sa 37 nasawi sa pag-atake sa Resorts World Manila. 3 araw makalipas ang insidente, may nag-withdraw pa raw ng 25,000 pesos sa ATM ng ginang. Kaya ang tanong ng mga kongresista sa pagpapatuloy ng House Joint Committee hearing, sino ang mga unang nakakita sa mga nasawing biktima? The incident happened on June 2. Upon verification of Representative Gonzales, there was a withdrawal of 25,000 pesos on June 5. How could that be possible? So meaning, somebody used the ATM. The units who retrieved or who conducted search and rescue at around 5 a.m. already, sir. They are the Resorts World EMS, Emergency Response, the MMDA Rescue. Kung buo po yun, yung lahat ng personal belongings, the SOCO will remove them and then the custody, they will turn it over to the investigator. No, the investigator, pag kinuha po nung relative nung they should be able to give back the personal belongings po. Hanggang ngayon, hindi pa rin masabi ng Resorts World Manila kung magkano ang kabuang halagang nawala sa kanila. Partikular sa second floor casino area kung saan nagsunog at namarilang suspect na si Jesse Carlos. Just the second floor, we estimate has around 300 million in chips. Humarap din sa komite si David Chua, chairman ng Travelers International Hotel Group na siyang nagmamay-ari sa Resorts World. Anya, sa 37 na namatay, 6 na lang daw ang hindi pa nakakatanggap ng 1 million peso cash assistance. Lahat naman daw ng 35 injured ay nabigyan na ng kalahating milyong piso. Nagpahiwatig ang pamunuan ng Resorts World Manila sa PAGCOR na handa na silang magbalik operasyon. Nasa 325 million pesos din kasi ng kita ng PAGCOR ang nawala. Mahigit 6,000 empleyado rin ang apektado. Pero hindi na raw muna gagamitin ang second floor casino area kung saan namatay ang mga biktima. We are preparing, as I mentioned before, a checklist of all of the requirements for a safe and secure environment, which we will give to them, which they will tell us, assure us through formal communication and under oath that they have in fact fulfilled all of this. I would like to say that we should have best practice, Your Honor, but taking into consideration different countries, culture and differences. Tuluyan ng isinara ang ikatlo at huling pagdinig ng Kamara. Depende raw sa Joint Committee kung kailan ilalabas ang report para sa mga batas na magbibigay daan para maiwasang mangyari ulit ito. Steve Lailisa, Nakatutok, 24 Oras.